Isa kang aspiring artist at gusto mong pasukin ang larangan ng pagpo-portrait drawing? Maaring natanong mo na sa iyong sarili, ano-ano ba ang kailangan ko upang makagawa ako ng isang magandang obra? Don't worry, cause I got you, kaya tara, pag-usapan natin yan. Bago tayo magsimula ay disclaimer lamang po. Ang aking mga ibabahagi ay base lamang sa aking sariling karanasan at natutunan sa mga nauna sa akin na ngayon ay akin ring ibabahagi sa inyo. Malawak ang mundo ng sining. Maraming pamamaraan sa paglikha ng obra. Ang gumagana sa akin ay maaaring hindi gumagana sa iyo. Mainam na hanapin ang sarili mong estilo at paraan na pinakababagay sa iyo. Take what you think can help you. At dahil may disclaimer na tayo, simulan na natin. Welcome back mga ka-artist! Ngayon ay aking ibabahagi sa inyo ang aking mga ginagamit sa pagpo-portrait drawing. At sa tulong ng mga gamit na ito ay nagawa ko ang mga obrang ito, iyan at marami pang iba. At ngayon ay kukunin ko na po ang aking mga gamit upang makapag-umpisa na po ako sa pagpapaliwanag. Ang nasa ating harapan ay yan na po lahat ang aking ginagamit sa pagpo-portrait drawing. Hindi naman po kailangan na magkaroon ng napakaraming gamit upang makagawa ng magandang obra. Kailangan lang nating malaman kung paano ito gagamitin ng tama. At una nga sa ating listahan ay ang ating mga papel. Maraming uri ng papel at halos lahat ay pwede nating pagguhitan. Ngunit ang tanong, ano nga ba ang maganda sa medium na charcoal at graphite? Ito po ang aking recommendation at personally, ito rin po yung aking ginagamit. Una sa lahat, ang papel na proven and tested ko na at nakasama ko na sa loob ng mahabang panahon ay ang mga vellum paper o vellum board. Depende na sa inyo kung anong brand na gusto nyo. Pero maganda rin gamitin ang brand na Orange at Bright. Nabibili rin po ito sa National Bookstore. Ang papel na Bristol board ay mainam din pong gamitin para sa pagpo-portrait drawing. At yan po ang mga papel na ginagamit ko. Ang pangalawa mong kailangan upang makapag-umpisang gumuhit ay ang mga lapis. So basically, yung apat lamang na yan ang ginagamit ko. Kahit nga 3 o 2 ay pwede na. Dito ay meron akong Mongol pencil na siyang ginagamit ko sa paggawa ng mga grid. Minsan ay ginagamit ko rin ito sa paggawa ng outline. Ito namang dalawang kulay blue na to ay mga graphite pencils din na merong grade na 8B and 12B. Ang mga graphite pencils na ito ay ang siyang ginagamit natin sa mga details at minsan sa pag-shading na rin. Dagdag kaalaman lang mga ka-artist, may iba't ibang grade ang graphite pencils at ito ay makikita sa pinakataas na bahagi ng ating mga lapis. Ngayon ay pag-aralan muna natin ng illustration na to. Dito ay pinapakita ang iba't ibang grade ng lapis. Kung napapansin nyo ay may 3 letra tayong makikita dito. Ito ay ang B na nangangahulugang black, F na nangangahulugang fine, at H na nangangahulugang hard. Sa kung napapansin nyo, sa pamilyang B, habang tumataas ang grade ng lapis, ay mas nagiging dark ang kanyang shades. Dahil sa pamilyang black, pag tumaas ang grade, mas nagiging black at mas nagiging malambot ang lead. Kaya mas makakapag-apply tayo ng mas maraming amount ng graphite sa ating papel. Samantalang sa pamilyang H naman, habang tumataas ang grade ng lapis, ay mas nagiging light ang kanyang shades. Dahil nga mas nagiging hard ang kanyang lead. Kaya mas konting graphite lang ang mailalagay natin sa ating papel. Ngayong napaliwanag ko na ang mga ito para sa kaalaman nating lahat, nais kong sabihin na practically ay hindi naman natin magagamit yan lahat sa ating pagpo-portrait drawing. Dahil mas mapapadali ang ating pagdodrawing kung gagamit lamang tayo ng 1 hanggang 3 grade ng lapis. Pumili ka lamang ng iyong pang base tone, pang mid-tone at pang dark tones. O kahit isang lapis lang at yung piliin mo ay yung pinaka-dark na grade. At magkakatalo lamang tayo sa ating pressure at sa ating technique sa pag-shadings. Sa susunod na mga video ay mas ipapaliwanag ko po ito ng mas detalyado. Ngunit ngayon ay dumako muna tayo sa susunod na uri ng lapis. At ito ay ang charcoal pencil. May 3 uri ng charcoal pencil. Ito ay ang hard, medium, and soft. At kagaya ng graphite pencil ay pinili ko lamang ang pinaka-dark, which is ang soft. At dinadaan ko lang din ito sa pressure and shading techniques. At ang tanong, saan natin ginagamit ang ating charcoal pencil? Kung isa kang charcoal artist ay malamang sa halos lahat ng proseso ng inyong pagguhit ay gumagamit ka ng charcoal.
Ngunit dahil nga isa akong artist na gumagamit ng parehong graphite at charcoal sa isang obra, ay inilalaan natin ang charcoal pencil sa pinaka-dark na areas, kagaya ng buhok, ng pupil ng mata, at ng mga parte na may dark shades. Ngayong naipakita na natin at naipaliwanag ang gamit ng ating mga lapis, ay dumako naman tayo sa ating mga eraser. At itong tatlong eraser na ito ang aking ginagamit. Una ay ang rubber eraser. Yung naka-attach lamang sa monggol pencil ang aking ginagamit dahil bibihira lamang akong gumamit nito. Halimbawa kapag medyo nadiin ko ang pagsulat sa aking grade lines. Ang susunod naman nating eraser ay itong ating Mono Zero eraser o Tombow eraser. Parang mechanical pencil lamang ito, ngunit sa halip na LED, ang bala niya ay eraser. Napakamabisa nitong gamitin sa mga hair highlights, sa maninipis na linya at sa mga detalyeng maliliit. Ang pangatlong eraser naman natin na napaka-importante sa paggawa ng mga realistic drawings ay ang ating kneadable eraser. Parang clay lamang siya na napoporma natin sa ating gustong hugis. Kung napapansin nyo ay napatulis ko ang kanyang dulo mula sa kanina niyang hugis na bilog. Napakagandang gamitin ng eraser na ito dahil capable itong bumura ng paunti-unti. Unlike sa mga rubber eraser na kung bumura ay biglaan, na nagre-resulta sa pagkawala ng kanyang transition. Kumbaga yung nag-fade na mula sa light ay unti-unting magda-dark. Mahirap yung gawin sa ating rubber eraser, ngunit gamit ang ating kneadable eraser ay magagawa natin yun ng madali. At unlike sa rubber eraser na kailangan natin ng friction sa pagbubura, kung kaya't kailangan pa natin ng buwelo o talagang hagurin ito. Ngunit gamit ang ating kneadable eraser ay makakagawa tayo ng pagbubura gamit ang tapping motion. At ganyan po kagandang gamitin ang ating kneadable eraser. Ang mga papel, lapis at eraser ang mga starting materials natin sa paggawa ng isang portrait drawing. Gamit ang mga yan ay maaari na tayong makapag-umpisang gumuhit. Ngunit para mas mapaganda pa ang ating pagdodrawing ay gumagamit din tayo ng mga blending materials. Simulan natin sa ating mga makeup brushes. Ang mga ito ang siyang ginagamit natin upang makapag-shade tayo ng napaka-smooth. Itong tatlong to ay may same effect lamang. Nagkaiba lang sila sa kanilang size. Ito namang malaking makeup brush na ito ang naiiba sa kanila. Dahil pag nag-shade ito ay napaka-light. Dahil napag-uusapan na rin natin ng ating mga makeup brushes, ay i-introduce ko na rin kayo sa ating panglimang material. At ito ay ang charcoal powder. Ang mga ito ay ang laging magka-partner sa tuwing mag-shading na tayo. Hindi ko nga po pala binibili itong charcoal powder dahil ginagawa ko lang ito gamit ang ating liha. Sa tuwing magpapatulis po ako ng aking charcoal pencil gamit ang aking papel de liha, ay iniipon ko ito at nilalagay sa sisidlan na siya na rin nagsisilbi nating charcoal powder. Meron din po ako ditong compressed charcoal na siyang kinikis-kis ko para gawing charcoal powder. At ngayon ay ipakita na natin ang application ng ating makeup brushes at ng ating charcoal powder. Una ay ang ating malaking makeup brush. Nagbibigay ito ng light shade. Maganda itong gamitin sa ating mga base tone. Isawsaw muna natin ito sa ating charcoal powder at i-apply natin sa ating papel. Kung napansin nyo kanina ay direkta ko itong sinawsaw sa ating charcoal powder. Ngunit light pa rin ang kanyang nabibigay na shade. Napaka-smooth din ng effect nito. Naaakalain natin na halos walang nangyari sa ating papel. Ngunit subukan natin itong burahin gamit ang ating kneadable eraser. Kung napansin nyo ay malayo pa rin pala ang kanyang shade sa mismong kulay ng papel. Kaya nga maganda itong gamitin pang base tone dahil hindi siya ganun ka-dark at hindi rin naman ganun ka-light. At meron pa tayong room para sa ating highlights. Ngayon ay dumako naman tayo sa ating maliliit na makeup brush. Kagaya nung nauna ay isawsaw din natin ito sa ating charcoal powder at direkta natin itong i-apply sa... Oops! No. May mga pagkakataon na hindi natin ito pwedeng direktang i-apply sa ating obra mula sa pagkakasawsaw sa charcoal powder. Dahil maaaring sumobra ang mailagay nating charcoal powder. Kaya gumagamit tayo ng scratch paper upang dito muna natin maipahid ang ating makeup brush, tsaka pa lang natin inilalagay sa ating mismong obra. Ito ang procedure na ginagamit natin kapag ang ating sinishade ay hindi ganun ka-dark o kahit na dark din yung sinishade natin.
mas mainam na padaanin muna ito sa scratch paper bago natin i-apply sa ating ginagawa. At paulit-ulitin lang natin ito hanggang sa ma-achieve natin ang gusto nating shade. At dito naman sa mga parteng dark na dark talaga, ay pwede natin itong applyan ng direkta mula sa pagkakasawsaw sa ating charcoal powder. At dahil nakukulangan nga ako sa kanyang pagiging dark, ay dadagdagan pa natin ng shades to. Ngunit ang ginagawa nating ito ay napakamakalat. Kung nakikita nyo ay napakarami pang sobrang charcoal powder. Huwag kayong mag-alala dahil may ginagamit tayo upang masolusyonan yan. Ngunit bago ko yun ipakita ay dumako muna tayo sa susunod nating blending material. Mga ka-artist, tunay ngang maganda ang makeup brushes sa ating pag-shade. Ngunit alam nyo bang meron itong limitasyon? Dahil mahirap itong gamitin sa maliliit na detalye. Kaya nga meron pa tayong blending materials na ginagamit dyan. At ito ang mga blending stamp. Gawa ito sa manipis na papel na nirolyo hanggang sa maging parang krayola ang hugis. O parang lapis na rin. Ang kagandahan dito ay pointed ang kanyang dulo. Kaya mapipinpoint natin kung ano talaga ang gusto nating i-shade. Gamit ito ay pwede nating medyo diinan ang ating pressure sa pag-shade dahil nga medyo matigas ang kanyang dulo. Kung ikukumpara natin sa bristles ng makeup brush na bumabaloktot, kaya siya lumilihis at hindi natin ma-pinpoint ang gusto nating i-shade. Iba-iba rin po ang size ng ating blending stamp. Meron pa pong mas maliliit dito, pero as long as it can do the work, wala namang pong problema. Ngayon ay magpakita muna tayo ng konting demonstration dito. Gumawa ako ng dalawang maliit na box dito at nag-shade tayo ng charcoal pencil. At saka natin siya i-blend gamit ang ating makeup brush at ng ating blending stamp. Kung napansin nyo gamit ang ating makeup brush ay nagawa rin niya naman yung task. Pero kung napansin nyo sa pinaka-edge ng ating box ay hindi natin gaanong na-blend. Kasi nga kung ipipilit pa natin ay pwede na tayong lumampas sa ating box. Same concept lang po sa ating paggawa ng obra. May mga parte tayong ayaw nating madamay sa pag-shade o ayaw nating magalaw. Kaya sa mga parteng yan ay gumagamit na tayo ng blending stamp. Ngayon naman, gamit ang ating blending stamp. Kung napansin nyo, from edge to edge ay na-blend natin ito ng maayos. At meron pang isang kagandahan ng ating blending stamp. Ang mga dumikit na charcoal sa kanya ay pwede pa nating ikalat sa papel. Yun nga lang ay kailangan natin ng control. Dahil nga maganda pa rin ang makeup brush in terms of smoothness. Ngayon ay dumako naman tayo sa panghuli nating blending material o shading material. At ito ay ang ating cotton balls or bulak. At maniniwala ba kayo kung sasabihin kong tatalunin ng ating bulak ang ating makeup brush in terms of smoothness sa kanyang shading? Opo, napaka-smooth po ng resulta pag ginamit natin ito. Maganda itong gamitin sa malalapad na area. Kung nakita nyo ay napaka-smooth ng kanyang resulta. Ginagamit din natin ito para pangpantay ng ating shadings. At napakaganda din nitong gamitin para sa ating mga background. Dito po sa aking self-portrait na ginawa ay gumamit po ako ng bulak upang ma-achieve po yung mga shadings na yan sa ating background. Itong blending material na ito ay mumurahin lamang at common na makikita sa ating bahay. Ngunit maganda palang gamitin para sa ating pag-shade o pag-blend. Ngunit gaya ng ibang blending material ay may disadvantage din ito. Dahil mas less ang control natin gamit ito. Kaya nga gumagamit tayo ng higit sa isang mga gamit upang mapunan natin ang ating mga pangangailangan depende sa tawag ng sitwasyon. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga material na behind the scene ay nakakatulong din sa paggawa ng ating obra. At una nga sa ating listahan ang siyang ginagamit natin sa mga sobrang charcoal powder kapag gumagamit tayo nito. At ito nga ang alcohol na walang laman. Ginagamit natin to upang maihipan ang mga sobrang charcoal powder. Napakita ko na po ito sa nakaraan nating video. Yung iba nga ay ayaw pang maniwala dahil pwede naman daw itong ihipan. Ngunit imaginein mo ka-artist, kung sa buong obra natin ay ihipan lang natin ito ng hihipan, hindi natin maaalis na hindi natin ito matalsikan ng laway. At kung gumagawa ka ng isang portrait drawing, ang isang talsik ng laway ay maaaring sumira sa iyong obra. Lalong-lalo na kung tumama ito sa muka. Nag-iiba na kasi ang texture ng papel pag nabasa. Naghihimulmul siya at pag tumama ito sa parte ng muka ay parang magiging nunal siya kalaunan. Moving on ay dumako na tayo sa susunod nating material at ito ay ang papel diliha. Ginagamit natin ito upang mapatulis ang ating mga charcoal pencil. Ganun na rin sa ating mga blending stamp.
Hindi lang nito pinapatulis ang ating blending stamp, kinikis-kis din natin ito para maging malinis siya ulit. Ang susunod naman ay ang ating cutter. Ginagamit natin ito sa pagtatasa ng ating mga lapis. Next ay ang ating masking tape. Ginagamit natin ito upang mai-attach natin ng maayos ang ating papel sa ating lamesa. Next naman ay ang ating ruler. Ginagamit natin ito sa pagsusukat ng ating mga grid lines. At ang panghuli ay ang ating ballpen na walang tinta. Napakaganda nitong gamitin lalong-lalo sa mga hair highlights o sa mga fine lines na kulay puti. Ito talaga ang sumalba sa akin upang magawa ko ang detaling ito. Kung nakikita nyo ay ito ay kilay ng isang matandang lalaki. Puti na po ang kanyang kilay. At sa details na yan ay parang ma-overwhelm na tayo at parang hindi na natin ipagpapatuloy ang ating ginagawa. Pero buti na lang ay meron tayong ballpen na walang tinta na ginawang madali ang akala natin ay mahirap. Obserbahan nyo po itong aking ginagawa. Gumagawa pa ako ng mga indention sa papel gamit ang ating ballpen na walang tinta. Ang parte ng papel na nadaanan ng ating ballpen na walang tinta ay bahagyang lulubog. At pag nag-apply na po tayo ng charcoal o pag nag-shade na po tayo, ay dito na po mag-uumpisa ang magic. Kung nakita nyo po ay hindi po natin natamaan ang mga dinaanan ng ating ballpen. Kaya hindi na po tayo mahihirapan sa pag-iwas sa mga detalyeng ito. At yan po ang gamit ng ating ballpen na walang tinta. Ka-artist, ang mga naipakita ko ay iilan lamang sa mga gamit na nag-i-exist sa mundo ng portrait drawing. Along the way sa iyong journey sa mundo ng sining ay marami ka pang madidiscover na kagamitan na babagay sa iyong style. Parang eksperimento lamang ito. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Huwag nyo sanang kalimutan na mag-react sa video ito, mag-iwan ng komento at i-share nyo na rin po para umabot ito sa mga nangangailangan ng video ito. Sa ngayon, ayan lang po muna ang aking maibabahagi. Maraming salamat po sa inyong oras at padayon lang sa paggawa ng obra. Kita-kits po tayo sa susunod na mga video.